puro itim ba ang mga tao dyan sa South Africa. So yun yung madalas kong marinig noong papunta pa lang ako dito. Hey everyone, Vivian Casey here from Philippines now living in South Africa. Tara, samahan niyo ako sa araw-araw at sa bagong adventure dito sa South Africa. So yun na yung mga tanong na una ko nakukuha noong papunta ako dito sa South Africa. So ayan, ngayong araw ay tayo ay magre-replant ng mga sibuyas dahil nga siya ay malalaki na. So ngayon naman sasagutin ko na yung mga tanong na ganun para kahit papaano ay may natututunan kayo dito sa aking mga pinaggagawa. So, nung una nga, yun na yung aking mga nakukuhang tanong. Yung pagkakatanong naman nila ay hindi siya offensive. Parang more on curious sila na tinatanong nila yun sa akin. Sa totoong buhay, tayo mga Pilipino ay hindi mulat sa mga ganyang impormasyon. Lalo na ng mga una-una pa na walang internet. Noon, pag may nakita tayong puti na pumunta sa ating lugar, ang tawag natin ay kano. Kahit pa nga sila ay European o kahit saan, taga-saan pa sila, basta't ang tawag natin Amerikano o kano. Dahil na rin siguro, yung mga kolonyalismo na nangyari sa atin, syempre ang alam natin, pag basta puti, kano, Amerikano. So, hindi natin iniisip na sa ibang bansa tulad ng African countries na ang mga naninirahan ay meron ding puti. Ang akala natin is itim lang ang naninirahan. So, usually, yun ang ating pagkakaalam. And also, hindi natin napapag-aralan din yung ibang race or yung ibang history ng ibang lahi. Natatalakay lang ng mga elementary days, high school, ay yung mga history ng about sa Pilipinas at yung mga dayuhan na nagdayo sa Pilipinas. Usually yun ang ganun ang kwento. So ngayon, may nakilala din kaming kaibigan dito na nanggaling din dyan sa Pilipinas. Taga rito siya lokal. Tanong nga niya sa akin, bakit daw diyan sa Pilipinas na pumunta siya at nasabihin niya taga South Africa siya, ay akala daw ng mga tao, itim lang ang nakatira sa South Africa or sa African countries. Sabi ko nga, hindi naman naiituro sa atin noon yung mga history ng ibang lahi. Kaya din naman yung ibang Pilipino ay hindi rin masisisi dahil hindi rin naman sila o wala silang background knowledge tungkol sa mga ganyang history. So nung nakaraan, pumunta nga kami sa isang museum at doon sa museum na iyon ay nakalagay doon yung mga history about kung bakit may maroon dito mga puting nakatira sa South Africa. So mostly ay tinalakay niya kung paano sila nakarating dito sa South Africa. So mahaba yun. In short, sila yung mga galing sa European country na mga travelers na nag-travel at nag-settle dito sa South Africa noong unang panahon pa. Kung sa mga panahon natin, mga panahon pa nila Pulapo at ni Magellan. So, ganun yung istorya na yon. So, dito, hindi lang pati nakatira ay mga South African. Meron ding Americans, meron ding taga-Europe, meron ding taga-Thailand, meron ding Pilipino, Taiwanese, Chinese, and also Indians. Dito na rin sila naninirahan sa iba't ibang dahilan. Una, trabaho, negosyo, edukasyon, at kung ano-ano pa ang mga dahilan kung bakit narito rin sila naninirahan. Yung iba sa kanila ay dito na rin pinanganak, dito na lumaki, dito na nagkaroon ng kaibigan, dito na rin nag-aral, dito na rin nagkapamilya. So tulad ng asawa ko, by race ay siya ay Asian, pero dito siya pinanganak, dito siya lumaki, dito siya nag-aral, at dito na rin siya tumanda, at dito na rin siya nagkapamilya. Siya ay isang South African citizen. So, ibig sabihin, hindi lang basta itim ang nakatira sa bansang ito, tulad din ng nasa Pilipinas, iba't iba na rin ethnicity or race ang nakatira. So, yun lang. I hope you learned something today. Thank you for watching. Please follow, like, comment, and share. Thank you. Bye!